Nakalaban po kahapon ni Grandmaster Wasiso, si Grandmaster Fabiano Caruana. Pareho po silang leading sa torneo. Yun nga lang, natalo po si Wesley sa rapid event. Ang ganda po ng laban nila eh. Tabla po yung blitz, tabla din yung standard. Yung rapid event, ano po din yun, equal. Kaso parehong napunta sa time pressure tapos nagkapanikan. Ang hirap ng posisyon. Pero ayun na nga, nagkamali si Wesley at one point at nanalo po si Papi. Ngayon naman pong round number 3, kalaban ni Wesley, walang iba kundi si Linier Dominguez na for some reason, si Linier Dominguez madalas po sumisira ng pangarap ni Wesley. Kasi nung nakaraang candidates, dapat pasok si Wesley. Kaso tinalo siya ni Linier Dominguez sa PD Grand Prix. Ganyan nangyari dun eh. Champion dapat si Wesley, pasok sana siya sa sa candidates eh. Pero si Dominguez na sumira ng pangarap ni Wesley doon. Anyway, ngayon magkalaban sila. Anong nangyari? So unahin po natin ito pong blitz event. So sa blitz event po, puti si Dominguez, itim si Wesley, nag-e4 po si Dominguez na sinagot ng e5. Knight f3, knight c6, bishop c4, and then knight f6 lang. Ngayon, kadalasan po tinitira ito sa bishop c4, knight f6. Yan po yung tinatawag nilang two knights defense na Italian. Wala pong bishop c5. Bakit po? Common to ngayon eh. Bakit ito yung tinitira hindi bishop c5? Kasi iniiwasan po nila yung linya sa Italian. Ipakita ko lang na mabilis, no? Ito po yung linya sa Italian na iniiwasan nila eh. Takes, tapos to. Yan, yung center attack na Gyuko Piano. Pinauso ni Wesley so yan. Kahit si Magnus sinatalo niya. Umiiwas sila dyan. That's why, ang tinitira po nila is knight f6. Bakit? Kasi hindi na po ubra yung c3 dyan dahil may takes. Ngayon, may linya po na knight g5 na dapat magiging magulo. Pero bihira ang pumapasok eh. Kadalasan, din ni D3. So, pagka D3, bishop C5 na, and then nagkakasling. Yun po yung reason, kaya umuuso nga yung knight F6 na yan. Halos lahat yan tinitira. Anyway, nag-A6 po, and then C3 lang. After C3, nag-D6, tapos A4 lang. Tira po ng H6, and then Rook E1. Nag-bishop po sa A7, and matras lang po. Bakit? Para mamaya, hindi na po matempuhan. Nag-knight D2 develop po yan at ang common na talon po niyan, pupunta po yan sa F1 and then mag-G3 na kinasling lang po ni Wesley. Tumira po ng H3 muna para hindi makapin na sinagot ng Queen E7 ni West and then nag-B4, ayun, aggressive na. Pagka B4, Bishop E6 ang si Wesley trying to exchange the bishop na tinirahan lang ng Rook B1. Gusto po sigurong mag B5. Bakit kailangan yung Rook B1? Kasi pag immediately po tinulak niya po itong pawn, may capture po dyan, takes, at pwede po yung mga sacrifice dito sa F2 wherein babagsak yung tore. Kaya medyo weird, no? Rook B1. Kaya gumaganon. Pagka Rook B1, nag-Queen D7 naman si Wesley. Bakit kaya nag-Queen D7? No? Magsasacrifice ba siya doon? Hindi ako sigurado, pero baka. Baka no? Ang tinira kasi is nag-capture T-takes and then Queen takes tapos saka B5. Pagka B5, kinapture na po yan, binawi ng pawn, and then of course, umiwas yung kabayo, tumakbo po sa knight E7 na sinagot ng D4. So pagka D4, knight G6. Ang ganda po ng lapag ngayon ng kabayo ni Wesley. May mga possible knight jump later on. Tapos yung bishop na to, medyo malakas yung tutok sa diagonal na yan. So ang tinira po is Queen C7. So tamang depensa din po sa may E4 at para ma-develop na din yung reyna. Nag-Rook Fe8 so pwede maglaro sa E5 later on. Nag-Knight F1. Ayan na yung sinasabi kong ikot ng kabayo. Kailangan galawin yan para yung bishop makadaan. No? Sinagot po yan ng Bishop B6 naman para yung tore mabuksan, pwede maka-Rook A2 at some point. So tumira po yan ng Knight G3 and then nag-Rook A2 na nga na hinamon lang. At si Wesley, sabi niya malakas yung tore ko na yan, ayoko ipalit, Rook lang po ako sa may A1 na hinamon na naman. Kaya bumalik at bumalik at bumalik at ang ending, matatabla ba? Hindi. Pinilit ni West, Rook takes B1. Pagka Rook takes B1, nag-Queen takes B1, and then Queen C4. Ngayon, bakit kaya pinili ni West? Equal lang naman. Kasi po, tingnan niyo yung oras ni Dominguez. 43 seconds na lang, 2 minutes pa sa West. So,
siguro itatime attack niya ito. So pagka Queen C4, nag-Queen sa B2, ayun na, isang mali na agad kasi walang oras. Ibalik muna natin. Ang tamang tira kasi Bishop dito develop, pero Queen B2 ang inuna, no? Para saan ang Queen B2? Depensa po kasi yan dyan kasi may threat. Ngayon, ibalik natin. Bakit sinasabi na Bishop D2? Kailangan depensahan yung D4, di ba? Ano ba mangyayari pag tinex? Pag tinex pala yan, capture lang. Ngayon, pag tinex mo ulit, mukhang lumamang ka, hindi pwede dahil may Rook C1. Di ba? May sapul doon. Kaya balik tayo. Queen B2 nga lang tinira. Wala kasing oras na sinagot ni Wesley ng Bishop A5 na mali din. Medyo minadali ni Wesley So yan kasi tinatime attack niya. Ibalik natin, no? Ang tamang tira daw na mahirap makita pag 2 minutes ka na lang Kasi ini-expect mo weak ito, di ba? Pero ang tamang tira D5, sabi ng engine. Hirap makita niyan. Pero ang idea is, ano mangyayari pag kinapture? Aba, kakainin lang po yung D4. Ganun lang. Paano pagka-capture sa torre? Of course, with a check po yan, knight takes E8. Tapos saka simpleng bawi lang. Ano mangyayari? Knight D6 lang. Ito papabagsakin and then babagsak ito later. Ganun yung play. Pero ibalik natin, ang hirap makita nun. So usually, yung mga ganong tirang D5, makikita mo yan pag long game. Pag ganitong 2 minutes ka na lang, doon ka sa basic. So, yung simple threat lang, ayan, Bishop A5, threatening the pawn, putting pressure, na sinagot ng Rook E3 to defend. Ayan, nagkamali, no? Ang tamang way para depensahan, again, Bishop D2. Pero Rook E3 po ang ginawa, pandepensa, na sinagot ng Knight F4. Pagkatira po ng Knight F4, nag-Knight D2, hitting the Queen na tinirahan lang ng Queen A4. Ang Queen A4 ay napakagandang square sa Queen, ha. Ang daming pressure Tapos may pressure pa rin dito, no? Daming pwedeng gawin Anyway, ang tinira po ay Queen B3, exchanging the Queen na sinagot ng Queen A1, no? Mali din daw, pero okay lang yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang pinapatira po ng engine is captured daw Tapos knight takes B3 and that is already winning or better dahil may malakas sa pressure doon. Kaso, 8 seconds na lang po si Dominguez. Kung ako din ang maglalaro dito, kahit di ako Grandmaster, pag ganyang wala ng oras ng kalaban mo, mas maganda, komplikado pa ang laro. Gawin mo complicated. Paano mo mako-complicate kung pinapalit mo yung pyesa? Dapat wag mong ipapalit yung pyesa, lalo na Reyna. Kasi nakakagulo yan Kaya Queen A1 ang tinira ni West na sinagot ng Queen B1. Di ba? Nagkamali na. Kasi natataranta na din Ibalik natin. Ang tamang tira kasi Queen C2. Pero syempre, wala siyang oras. He wanted to get rid of the Queen kahit siya, palit na natin Queen. Kaso, big blunder. Kasi, libre yung pawn. Diba? Nag-1 pawn up and this is already clearly better for Wesley. So, kinapture takes, kinapture yung E5 takes, ayan, malinis na 1 pawn up. At wala pa ring oras, so nag-knight C4, bishop lang po sa D4, hitting the rook, tumakbo yan sa B3, sunod-sunod yung mali, Kasi wala ngang oras, na tinalunan lang ng knight E3, kahit nga po, mali yung tira ni Wesley, winning pa rin tapos wala pang oras. So, umiwas po yung kabayo pala dahil atakado, tapos ikot yan dito. Bakit ba muna mali yan? Kasi ang pinapatira po D5, guluhin mo pa Kailangan pa ba yun? Ang mangyayari kasi pag kinapture po yan, pwede ka mag-knight takes. Not just that, may check po dun. Ayan. Anyway, ayan na nga po. Knight E3 lang. Relax lang tayo. Oops, inatake yung torre. Takes, and then another pawn. So, this is definitely winning na. Wala pa rin oras si Dominguez. Kinix, takes, and then inatake. Oops, takbo. Atake sa pawn, depensa, atake sa pawn, tulak, pagkatira ulit ng Rook C8, Rook E5, nag-resign na lang si Dominguez. Bakit po siya nag-resign? Wala na limas na po Pangatlong pawn ang babagsak, wala ka pa ring oras, and that is definitely winning for the side of Wesley. Yun po ang nangyari sa Blitz event. Ang galing ni Wesley manggulo-gulo sa Blitz. Anyway, ano nangyari sa kanilang rapid event? Ang rapid event po nila, nauwi po sa tabla. Yan po. So, umabot sa endgame na lamang ng isang bishop, pero not enough to win po yan. At yung kanila pong standard, medyo mabilis po natapos itong standard. Tinabla lang Ayan
So, pakita ko po yung simula, no? So, itim po si Wesley. Lagi nila itong laro. Alam nyo, nung nakaraan, natalo si Wesley sa dito kasi pinipilit niya yung sa Grand Prix yun eh. Wayne's Gambit accepted. Madalas nauuwi sa tabla talaga to eh. Oh. Kaya allergic si Wesley. Yan, tinabla na lang po eh. Since panalo naman si Wesley sa Blitz. So, overall, 2-1 ang score in favor of Wesley. Ngayon, ang labanan pala dito po sa torneyong ito, Champion Showdown, hindi po pala ito paramihan ng puntos kundi paramihan ng premyo. Kasi 'di ba, bawat panalo mo may premyo ka makukuha. Like yan, kuwari nanalo ka sa Blitz 3,375. Pag talo kami makukuha pa rin 1,125. Tapos pag tabla hatiin nyo 2,250. So, mas malaki yung sa Rapid 6,750, sa Semi Classical 10,500. So, ang labanan pala dito, kung marami kang panalo sa classical, mas malaki pera mo at Rapid. Pero, pag sa Blitz, medyo mababa. Pero, may makukuha ka. Ngayon, this is basically trial lang po ito or experiment sa ganitong klaseng format. At ang nangyari nga po, 3 rounds lang pala ito, kung hindi ako nagkakamali. Kaya tapos na po yung torneo at ang nag-champion po ay si Papiano Caruana kasi tinalo niya si Wesley. Tapos si Wesley po yung second and then pumangalawa po si Icaro. Hindi naglaban si Icaro sa si Wesley. Pero ayun, may parating pulit silang tournament, yung American Cup wherein yon. Maayos na yung format noon. Talagang bakbakan sila doon. Lahat po ng malalakas na players sa Amerika. So abangan po natin yon. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat po sa support. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.